Parang malambot yung gulong natin ah. Nalambutan ako sa gulong kasi yung steering kakaiba. Tigas kasi na steering niya eh. Talatang hindi nagagamit eh. 29 PSI ang ating nasa harapan na gulong. Ayaw maghangin. Paano na lang? Lambot eh. Matigas na. O sige, okay na yun boss. Pabala, salamat. Salamat. Ayaw, salamat kay kuya. Okay na. Wala, may problema kamay natin eh. Kaya hindi ko mapahangin na maayos. Dami ko agad na sabay ng mga sasakyan. Anyway guys, Downshift Benji here. As you can see, gamit natin ulit si Matina. And ito yung first time na gagamitin ko siya sa ride after ng aking aksidente. Kung saan nabalian ako ng buto at binakalan ng aking forearm. And ito ang clavicle dito sa aking balikat. Sinubukan ko na rin kasi dating i-ride to si Matina nung nakauwi ako dito sa Cavite ng mga panahon na tapos lang ng aking surgery. And hindi ko pa siya kayang dalhin. Gawa nang nabibigatan pa ako. Eh ngayon, halos ilang buwan nang nakakalipas after ng aking surgery. Eto, medyo kaya ko naman ang dalhin. But like I said, ito pala yung first time na gagamitin ko siya after ng aking aksidente. Magte-turn natin ride lang pala ako ngayon. So na-miss ko rin pumunta dito sa turn natin. 400 pula. Thank you. Okay, let's go! Bakit parang may smog? Baba lang talaga ang ulap. Hindi ko makita yung bundok ng Ternate. Ako, mukhang uulan pa. Uy. Nangyari sa kanila. Auto-balance. Pero hindi naman nabagsak yung motor. Buti na lang. Mas malaga pa yung motor kaysa sa kanila. Then auto-balance siguro gawa ng may mga patok. But gano'n pa man, I'm not sure bakit makulimlim. Pero sana wag siya mag-manifest into rain. Mag-manifest into ulan. Hingin ko na nga lang gagawin ito si Matina eh. Sana naman makisama panahon. Ito na, bakit na tayo turn natin? Let's go! Dahan-dahan tayo. Chill lang dito sa tunnel para hindi masita. Para walang magalit. Naninibago pa ako. Nagalawang suspension natin, hindi ko lang kung bakit. Practicing ko muna tong bike. Pakiramdaman ko muna tayo maglalaro kapag na-feel na natin mismo yung bike. Dito kaya sila Formoro. Ay, dito sila. Yung mga buhangin, ginagawang kalsada. Kan muna natin yung kalsada. So hindi tayo makapag-session na maayos kasi ang daming buhangin. Tapos ewan, nakaramdaman ko ng dulas sa gulong ko.
Kung naninibago lang talaga ako. Kasi nga, ngayon ko palang nagamit tong bike na to. Naninibago ako gamitin si Matina. Di ako sanay na parang walang traction yung likod. Yung harap okay lang eh, nakakaramdam ako ng traction eh. Pero yung likod, parang may something. At the same time, kinakabahan ako. Kinakabahan ako kasi may mga near miss tayo kanina eh. Hindi ko na videohan, pero may mga times na, alam mo yun, parang binibigyan ulit ako ng sign na mag-chill lang, enjoy mo lang yung ride, parang gano'n. Maging alerto, baka kasi ma-aksidente. Goods naman yung bike. Kaso yun nga, naninibago talaga ako. O baka dahil kulang na ako sa kain. Ito pala yung sinasabi nilang ano, may problema sa last turn, may landslide. Yan nga, oh. May landslide nga. Delikado nga yun. Kaya pala hindi na sila masyado tumatambay dito sa last turn. But yun guys, mag-breakfast siguro. Tapos, after breakfast, try ko ulit mag-session. So tingnan na natin yung mga susunod na mangyayari. 12 seconds later. Sakit. Aray ko. Sakit sa kamay. Kayo lang. Hindi, maano? Ha? Baka nasa si Por. Nasa si Por. Ngayon ko na nga lang nagamit to. 2 hours later. Oh, sige. Tuloy na ako. Salamat. Next Sunday na lang kung sakali. Akit ba kayo bukas? Okay, sige. Pag di rin umulan, akit kami. Ingat ha. Sige. So guys, tapos na tayo mag-session. Tapos na rin tayo makitambay sa mga tropa. Shoutout kay J4 Ride, kay Dencio Begnotti, kay Mael, kay Strangers Quick, kay yung dalawa, nakalimutan ko. Nakalimutan yung pangalan nyo guys. Lalagay ko na lang sa screen yung pages nila. Yan. Sorry na, may na ako sa pangalan. So yun, ito pababa na nga pala ako guys. Ilan, pinakiramdaman ko lang yung bike. Especially, tagal ko rin di nagamit yung motor na to. Yun nga, after ng aking aksidente, ngayon ko na lang ulit siya nagamit. And may aminin din pala ako sa inyo. Ang totoo kasi yan, this bike is good as sold na. Good as sold na tong MT-03 ko. May mga pinapost ako last year na I'm selling this bike, Yamaha MT-03. Ganun pa man, I'm very thankful sa uncle namin ni Casey. Siya ang kumuha netong Yamaha MT-03. Siya ang bumili neto, siya ang gagamit neto. And for me, malaking bagay yun. Kasi as much as possible, ang gusto kong makakuha ng mga motorcycle ko, syempre, yung kakilala ko lang din, yung talagang alam kong magagamit. Kaya kung may mga tao na interested sa motor ko, sa kanila ko ibibigay. Pero may mga times din kasi talaga na, syempre, kailangan ko rin ng pera, kaya naibibigay ko sa mga ibang buyer. Good thing na lang din, yung mga motorcycle na nabenta ko, I'm confident na hindi papabayaan yung motor na binili nila sa akin. Like for example, yung 300 SR na nakabili sa Bicol, ginagamit niya na ngayon. Tapos yung iba pang motorcycles na nabenta ko. Ngayon, nasa akin pa tong motor na to kasi si Uncle is nasa ibang bansa pa. Ngayong December pa lang siya uuwi ng Bicol. Kaya bago siya umuwi, syempre, iuwi ko na rin tong motorcycle na to sa Bicol. And yun din naman ang in-advise niya sa akin. Habang wala pa naman siya dito sa Bicol, habang nasa ibang bansa pa siya, i-maintain ko muna itong motorcycle na to. Sa ngayon, gamitin ko muna itong MT-03, pero
once na naiwan ko na to sa Bicol, once na naibahay ko na to sa Bicol, doon na siya maninirahan kumbaga. Ako pa rin magme-maintain ng bike na to, ako pa rin mag-aayos ng bike na to kung sakali man may problema. Ako pa rin ang gagamit ng bike na to habang nandito pa sa akin. Pero once na gawin ko na to ng Bicol, mamamaalam na rin ako sa motorcycle na to. To give you guys some history, 3 years na rin sa akin tong motorcycle na to kung tutusin. Nabili ko tong motorcycle na to way back May 2021. And ever since that day, yan, ginagamit ko na to for weekend bike. Ginagamit ko siya dito sa Ternate, ginagamit ko siya sa Marinake. Talagang for weekend bike lang talaga yung purpose ng bike na to. Sobrang nag-enjoy ako with this motorcycle. Dito rin ako natuto mag-cornering, dito ako matuto mag-body position, magpasahin ng tuhod. So, napakagandang memories na binigay sa akin itong motorcycle na to. Walang binigay sa akin na sakit ng ulo tong motor na to. Ito yung isa sa mga motorcycle na nabili ko na masasabi kong for keeps sana. Kaso yun nga, may mga times kasi na buhay natin na kailangan natin ng pera. At the same time, gusto natin mag-upgrade. Kung meron lang talaga akong kakayahan na bumili ng mga motor nang hindi nagle-let go ng motorcycle, ikikip ko talaga to. Ikikip ko tong motor na to kasi isa to sa mga nagpa-enjoy ng riding experience ko. Itong Yamaha MT-03 na to. Kaso wala kailangan ko talaga siyang i-let go kasi nga kailangan namin ng pera. Same time, gusto ko rin mag-upgrade ng motorcycle. Kaya ako rin binenta yung 300 SR ko, pang-upgrade din sana. Kasi yun ang plano ko, benta yung 300 SR, ibenta itong MT-03. Kung ano man yung makuha ko doon, pang-upgrade ko sana. Unfortunately, may nangyari sa akin hindi maganda, na-aksidente ako, kaya yung budget is nagamit ko. Pero I'm still thankful. Still very thankful na wala nangyari sa akin masama. Same time, I still nakapagmotor pa rin ako at buhay pa rin ako. Yun na lang din yung pinakahawakan ko. Even though na nabawasan yung pera ko na pang-upgrade, still thankful. Kasi nandyan si Uncle, binili niya tong motor na to. At the same time, buhay ako after ng matindi aksidente na yun. So yun guys, ang storya na itong aking Yamaha MT-03. So far okay naman na. Nadadala ko na tong bike na to, gamit ko na tong motorcycle na to. Nakapag-cornering na ulit ako sa motorcycle na to. Pero syempre, hindi ko na rin ipupush yung sarili ko with this bike. Kasi nga, iuwi ko pa to ng Bicol, may nagmamayari na sa kanyang bago. So ito si Matina guys. May Yamaha MT-03 na si Uncle na ang nagmamayari nitong motorcycle na to. One of the best bike na nagamit ko. Wala man siyang mga advanced features katulad ng slipper clutch, traction control, TFT display, pero raw performance bike itong motorcycle na to. Kumbaga rider's input ang hinihingi nitong motorcycle na to, and yun yung isa sa mga distinctive character ng Yamaha MT-03. Kahit wala siyang advanced features, enjoy pa rin siyang gamitin, especially kapag yung magdadala sa kanya is marunong magdala. Gonna re-remiss this bike, pero it is what it is. Pero soon, no? Soon, and really looking forward na magkaroon tayo ng upgraded bike. So alright guys, dito ko na natatapusin ang vlog na to. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. You all know the drill. Ride safe. Peace out.